Lahat tayo gustong makuha agad ang isda, tama? Yung tipong pagkakagat pa lang, hihilahin mo na agad ng buong lakas na parang wala nang bukas. Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na yung diskarte na yan ang mismong dahilan kung bakit lagi kayong nganga sa pangingisda? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napaka-common na pagkakamali, ang sobrang bilis na paghila sa isda. At maniwala kayo, ang matututunan ninyo ngayon ay maaaring magbago ng buong pananaw ninyo sa pangingisda, lalo na kung sawa na kayong laging nakakawala ang huli. May isang simpleng dahilan sa likod nito na hindi alam ng karamihan at ipapakita namin ito sa inyo. Kaya bago tayo magsimula, tanungin ko muna kayo, naniniwala ba kayo na the faster, the better pagdating sa paghila ng isda? Mag-comment nga kayo sa ibaba. Gusto kong malaman ang opinyon ninyo. Lahat tayo ay dumaan dyan. Yung kaba at excitement kapag naramdaman mo na ang malakas na kalabit sa dulo ng iyong linya. Yung pag-asa na ito na ang aangat sa araw mo. Tapos, sa isang iglap, biglang lumuwag ang linya. Wala na. Nakawala na naman. Nakakainis, nakakadismaya, at minsan nakakawalang gana. Ang turo kasi sa atin ng mga nakakatanda o ang nakasanayan nating gawin ay dapat mabilis at malakas ang hatak. Kailangan daw ipakita sa isda kung sino ang boss. Parang kailangan mo siyang talunin sa paramihan ng lakas. Ang natural na reaksyon kasi natin ay magpanik at hilahin agad ng walang preno. Iniisip natin na kung hindi natin siya kukunin agad, makakahanap siya ng paraan para makatakas. Pero ang totoo, itong nakasanayang gawin na ito ang siyang nagbibigay sa isda ng mas malaking tsansa para makawala. Unang-una, pag-usapan natin ang nangyayari sa bibig ng isda sa oras na humatak ka ng mabilis. Isipin nyo ito, ang kawil na ginagamit natin ay matulis. Pero maliit lang ito kumpara sa lakas na binibigay mo. Kapag humatak ka ng biglaan at sobrang lakas, para kang sumusubok na pumunit ng papel gamit ang isang karayom. Ang bibig ng isda, lalo na sa mga species tulad ng tilapia o bass, ay hindi naman bakal. Ito ay laman na maaaring papunit. Ang mabilis na paghila ay lumilikha ng sobrang laking pressure sa maliit na butas na ginawa ng kawil. Imbis na bumaon ng maayos ang kawil, ang ginagawa mo ay pinalalaki mo lang ang butas. At kapag malaki na ang butas, kahit kaunting luwag lang sa linya o isang malakas na pagpalag ng isda ay sapat na para matanggal ang kawil. Ito ang tinatawag na hook pull o pagkapunit ng bibig. Akala mo malakas ka, pero sinisira mo lang pala ang kapit ng kawil mo. Ngayon, isipin natin ang physics sa likod ng hookset. Ang tamang hookset ay hindi tungkol sa bilis, kundi sa tamang timing at pressure. Ang kailangan mo lang ay sapat na lakas para bumao ng dulo ng kawil sa buto o sa matigas na parte ng bibig ng isda. Hindi mo kailangan ng puwersa na parang bubunutin mo ang isang puno. Kapag sobrang bilis ng iyong paghila, wala kang kontrol sa pressure. Ito ay isang biglaang pagsabog ng enerhiya. Isipin mo ang isang eksena, umaga sa lawa, tahimik, tapos biglang kumagat ang isda. Kung ang reaksyon mo ay isang malakas at mabilis na haltak, ang shock o biglaang puwersa na iyon ay direktang mapupunta sa pinakamahinang bahagi ng sistema mo. Pwedeng sa buhol mo, pwedeng sa linya mo, o pinakakaraniwan sa bibig mismo ng isda. Ang resulta ay pareho. Alinman sa tatlo ang bibigay. Sa kabilang banda, ang isang matatag pero kontroladong paghila ay nagbibigay daan sa kawil na dahan-dahang bumaon na lumilikha ng mas matibay na kapit. Para mas maintindihan natin, gamit tayo ng isang simpleng halimbawa. Subukan mong itusok ang isang kawil
sa isang piraso ng manok. Kung hahatakin mo ito ng sobrang bilis at lakas, mapupunit mo lang ang laman at matatanggal ang kawil. Pero kung hahatakin mo ito ng dahan-dahan pero tuloy-tuloy, ang kawil ay bababaon ng mas malalim at mas kakapit. Ganoon na ganoon din ang nangyayari sa bibig ng isda. Ang mabilis na paghila ay isang anyaya sa kapahamakan. Nagbibigay ito ng maling akala ng kapangyarihan, pero ang totoo, ito ay isang kilos na walang kontrol. Ang mga profesional na mangingisda, mapapansin ninyo, ay hindi humahatak na parang nagwawala. Ang kanilang mga galaw ay kalkulado. Ramdam nila ang laban ng isda at sinasabayan nila ito. Hindi nila ito binabangga ng harapan. Kaya sa susunod na may kumagat, huminga ka muna ng malalim bago ka humatak. Tandaan, hindi ito karera. Ngayon, lumipat tayo sa isa sa pinakamahalagang gamit natin, ang fishing rod o ang pamansing. Marami ang nag-aakala na ang rod ay para lang panghagis ng pain at panghila ng isda. Mali. Ang pinakamahalagang trabaho ng isang fishing rod sa oras ng laban ay maging isang shock absorber. Isipin mo na lang ang suspension ng iyong sasakyan. Kapag dumaan ka sa lubak, hindi ka tumatalbog ng husto dahil ang suspension ang sumasalo sa impact. Ganyan din ang rod. Ang pagyuko or pagbend nito ay ang paraan niya para saluhin ang mga biglaang hatak at pagpalag ng isda. Pinoprotektahan nito ang iyong linya mula sa sobrang stress na maaaring maging sanhi ng pagkaputol. Kapag humihila ka ng sobrang bilis, hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang iyong rod na gawin ang trabaho nito. Diretso ang puwersa mula sa isda papunta sa iyong kamay at reel na naglalagay sa linya mo sa alanganin. May isang malaking maling akala na kailangan nating sirain. Ito yung paniniwala na mas maganda ang matigas o stiff na rod dahil mas may power ito para hilahin ng isda. Oo, may kapangyarihan ito, pero hindi iyon laging maganda. Ang sobrang tigas na rod ay may kaunting bend o yuko. Ibig sabihin, hindi ito gaanong epektibo bilang shock absorber. Para kang nakikipaglaban sa isda gamit ang isang bakal na tubo. Bawat pagpalag ng isda, direktang stress yon sa linya mo. Kaya kung ang setup mo ay stiff na rod, tapos sobrang bilis mo pang humila, para ka nang naghahanap ng sakit ng ulo. Perpekto iyon para sa mga putol na linya at mga nakawalang isda. Ang tamang rod ay may sapat na backbone o lakas sa ibabang bahagi, pero may malambot na tip o dulo para maabsorb ang shock. Ito ang balanseng kailangan mo para sa kontroladong laban. Isipin mo itong sitwasyon. Nakabingwit ka ng malaking isda. Bigla itong humarurot palayo. Kung ang rod mo ay nakayuko ng maayos, para kang may elastic na unan sa pagitan mo at ng isda. Ang pagyuko na iyon ay nagpapanatili ng tensyon sa linya. Pero hindi ito sobrang tindi. Dahil dito, kahit anong gawing pagpalag ng isda, laging may pressure sa kawil, kaya hindi ito makakawala. Ngayon, isipin mo kung mabilis kang humihila at hindi mo hinahayaang yumuko ang rod. Kapag humarurot ang isda, ang linya mo ay biglang mababanat ng husto. Kung hindi ito maputol, posibleng lumuwag ito sandali kapag tumigil ang isda. At sa sandaling pagluwag na iyon, doon na magkakaroon ng pagkakataon ang isda na i-shake o alisin ang kawil mula sa bibig nito. Ang pagyuko ng rod, ang iyong best friend sa laban. Hayaan mo itong gawin ang trabaho niya. Huwag mong pilitin na laging tuwid ang iyong pamansing. Okay, dumako na tayo sa isa pang critical na component ng ating gamit, ang reel. At ang pinakahindi pinapansin na parte nito, ang drag system. Ano ba ang drag? Ang drag ay ang mekanismo sa iyong reel na nagpapahintulot sa linya
na lumabas mula sa spool kahit na nakalock ang iyong handle. Ito ang iyong preno. Ito ang nagkokontrol kung gaano kahirap para sa isda na hilahin ang iyong linya. Maraming baguhan at kahit mga veterano ang nagkakamali dito. Ang ginagawa nila ay hinihigpitan nila ng todo ang kanilang drag. Ang nasa isip nila, ayokong makalayo ang isda, kaya kailangan kong ilak ito. Ito ay isang malaking pagkakamali na direktang konektado sa problema ng mabilis na paghila. Kapag mabilis kang humihila at sarado pa ang iyong drag, para kang nagdeklara ng giyera na sigurado kang ikaw ang matatalo. Bakit masama ang sobrang higpit na drag? Simple lang. Kapag ang isang malaking isda ay kumagat at humarurot, kailangan niyang mailabas ang kanyang lakas. Kung ang drag mo ay sobrang higpit, walang mapupuntahan ng puwersa na yon, kundi sa linya mo. Isipin mo na lang na nakatali ka sa isang humaharurot na motorsiklo gamit ang isang manipis na sinulid. Anong mangyayari? Siguradong mapuputol ang sinulid. Ganoon din sa pangingisda. Ang sobrang higpit na drag kasabay ng mabilis na paghila ay isang garantisadong recipe para sa naputol na linya. Hindi binibigyan ng iyong setup ang isda ng kahit kaunting espasyo para gumalaw. Ang resulta? Sa unang malakas na pagtakbo ng isda, maririnig mo na lang ang malungkot na tunog ng pagkaputol ng iyong linya. At doon, wala ka nang magagawa, kundi sisihin ang sarili mo. Paano ba dapat iset ang drag? Ang tamang paraan ay hindi ito sobrang higpit at hindi rin sobrang luwag. Ang isang magandang panimula ay iset ang iyong drag sa halos 25% hanggang 33% ng breaking strength ng iyong linya. Halimbawa, kung gumagamit ka ng 10-pound test line, ang drag mo ay dapat nakaset sa 2.5 hanggang 3 libra ng pressure. Paano mo ito malalaman? Pwedeng gamitan ng weighing scale, pero ang pinakamadaling paraan para sa karamihan ay ang feel method. Ikabit mo ang dulo ng linya mo sa isang matibay na bagay. Itaas mo ang iyong rod sa fighting position, mga 45 degrees. Ngayon, hilahin mo. Dapat may kaunting hirap bago lumabas ang linya sa spool. Hindi dapat ito sobrang dali, pero hindi rin dapat parang ayaw nitong gumalaw. Ang tamang drag ay hahayaan ng isda na tumakbo, pero may sapat na pressure para mapagod siya. Ngayon, unawain naman natin ang kalaban. Pag-usapan natin ang ugali ng isda kapag sila ay nakabingwit. Ang mga isda, lalo na ang mga malalakas na predator, ay hindi lumalaban ng tuloy-tuloy. Ang kanilang paraan ng paglaban ay sa pamamagitan ng mga bursts o biglaang pag-arangkada. Gagamitin nila ang lahat ng kanilang lakas sa isang maikli pero napakabilis na pagtakbo. Tapos, magpapahinga sila saglit. Kung susubukan mong pigilan ang kanilang unang pagtakbo sa pamamagitan ng mabilis at malakas na paghila, ginagawa mo ang pinakamasamang bagay na pwede mong gawin. Para kang sumasalubong sa isang rumaragasang baha, imposibleng manalo. Ang gagawin mo lang ay lalong palalakasin ang stress sa iyong gamit. Sa halip na labanan ng kanilang pinakamalakas na sandali, ang diskarte ay hayaan silang gawin ito. Ang tamang diskarte ay hindi ang pag-overpower sa isda, kundi ang pag-counter sa kanyang mga galaw. Kapag ang isda ay humarurot palayo, hayaan mo siyang tumakbo. Hayaan mong gawin ng drag mo ang trabaho nito. Panatilihin mo lang na nakatutok ang iyong rod sa isda at may sapat na tensyon sa linya. Huwag kang magpanik. Huwag mong subukang hilahin siya pabalik habang siya ay tumatakbo. Kapag naramdaman mong humina na ang kanyang pagtakbo o tumigil na siya, doon ka nakikilos. Doon mo nasisimulang bawiin ang linya. Ang pangingisda ay hindi isang laban ng kung sino ang mas malakas. Ito ay isang laban ng
kung sino ang mas matalino at mas mapagpasensya. Ang iyong goal ay hindi ang hilahin siya agad papunta sa iyo, kundi ang pag-urin siya hanggang sa siya na mismo ang sumuko. Ito ang konsepto ng tiring the fish out or pagpapagod sa isda. Bawat takbo ng isda na pinapayagan mo habang kinokontrol ng iyong drag ay nakakabawas sa kanyang lakas. Para siyang isang boksingero na sumusuntok ng sunod-sunod pero sa hangin lang tumatama. Mapapagod at mapapagod din siya. Ang iyong trabaho bilang mangingisda ay panatilihin ang constant pressure. Hindi sobrang lakas na pressure, kundi isang pressure na hindi nawawala. Kapag tumakbo siya, hayaan mo. Kapag tumigil siya, hilahin mo. Paulit-ulit lang. Sa ganitong paraan, ikaw ang may kontrol sa laban kahit na ang isda ang gumagawa ng halos lahat ng galaw. Ang mabilis na paghila ay ang kabaligtaran nito. Ito ay pagbibigay ng kontrol sa emosyon at panic, hindi sa diskarte. Kung hindi pala mabilis na paghila ang sagot, ano ang tamang teknik? Dito na pumapasok ang tinatawag na pump and reel technique. Ito ang pinaka-epektibo at pinakaligtas na paraan para hilahin ng isang isda, malaki man o maliit. Ito ay isang ritmikong proseso na ginagamit ang iyong buong katawan at ang iyong rod, hindi lang ang iyong mga braso at ang iyong reel. Ang mabilis na pag-crank o pag-ikot sa handle ng reel habang lumalaban ang isda ay isa pang malaking pagkakamali. Ang reel ay hindi idinisenyo para maging isang winch or panghila. Ang trabaho ng reel ay para bawiin ang maluwag na linya, hindi para kaladkarin ang isang isda na lumalaban. Kapag ginawa mo ito, sinisira mo ang gears ng iyong reel at naglalagay ka ng hindi kinakailangang stress sa iyong buong setup. Paano ba ginagawa ang pump and reel? Simple lang. Unang hakbang, kapag ang isda ay hindi na tumatakbo, dahan-dahan mong itaas ang dulo ng iyong rod. Gamitin mo ang lakas ng iyong katawan at ng rod, hindi lang basta braso. Itaas mo ang rod mula sa, sabihin nating, alas 9 na posisyon papuntang alas 11. Sa pag-angat na ito, inihila mo ang isda palapit sa iyo ng ilang talampakan. Ang pag-angat ay dapat makinis at kontrolado, hindi biglaan. Huwag mong i-jerk o haltakin. Isipin mo na para kang nag-aangat ng isang mabigat na timba ng tubig. Ang layunin mo ay ilipat ang isda, hindi siya gulatin. Ito ang pump na bahagi. Dito mo ginagamit ang lakas ng iyong pamansing para sa iyo. Pangalawang hakbang. Pagkatapos mong itaas ang rod, ngayon ay mayroon ka ng maluwag na linya sa pagitan mo at ng isda. Dito na papasok ang reel na bahagi. Habang mabilis mong ibinababa ang dulo ng iyong rod pabalik sa dating posisyon, sabay mong iikutin ang handle ng iyong reel para bawiin ang slackline o ang lumuwag na linya. Ang importante dito ay mabilis kang mag-reel habang bumababa ang rod para mapanatili ang tensyon sa isda. Pagkatapos mong mabawi ang linya, ulitin mo lang ang proseso. Itaas ang rod para hilahin ang isda. Ibaba ang rod habang binabawi ang linya. Pump, then reel. Paulit-ulit. Ito ang sayaw ng pangingisda. Ito ang paraan para mapagod ang isda nang hindi sinisira ang iyong gamit o pinupunit ang bibig nito. Pag-usapan natin ang isang praktikal na sitwasyon. Halimbawa, nangingisda ka ng tilapia sa isang fish pond. Ang tilapia ay kilala sa malambot nitong bibig. Kung gagamit ka dito ng mabilis at malakas na paghila, halos sigurado na mapupunit mo lang ang bibig nito at makakawala ito. Sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga ang finesse kaysa sa lakas. Ang kailangan mo ay isang malumanay na hookset, sapat lang para bumao ng kawil, at isang maingat na paghila gamit ang pump and reel technique. Hindi mo kailangang magmadali.
Ang rod mo ang dapat gumagawa ng trabaho, yumuyuko at sumasalo sa bawat pagpalag ng tilapia. Hayaan mong ang tensyon ng linya at ang pagyuko ng rod ang magpagod sa isda. Ito ay isang laban ng pagtitimpi. Ngayon, baliktarin natin ang sitwasyon. Paano kung ang nakabingwit mo ay isang malaking talakitok o GT habang nasa dagat ka? Ito ay isang isda na kilala sa kanyang pambihirang lakas at bilis. Dito ba natin kailangan ang mabilis na paghila? Hindi pa rin. Sa katunayan, mas lalong hindi. Kapag ang isang GT ay humarurot, walang kahit anong lakas ng paghila ang makakapigil dito. Ang pagsubok na gawin ito ay magre-resulta lang sa putol na linya o sirang gamit. Ang kailangan mo dito ay isang maayos na nakaset na drag. Hayaan mo siyang tumakbo at ilabas ang kanyang unang bugso ng lakas. Kapag nagsimula na siyang bumagal, doon mo nasisimulan ang iyong pump and reel. Ang laban sa isang malaking isda ay parang isang marathon, hindi isang sprint. Ang mananalo ay kung sino ang may mas magandang estratehiya at tibay, hindi kung sino ang mas malakas sa simula. Isa pang importanteng bagay na dapat isaalang-alang ay ang uri ng linyang gamit mo. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng monofilament at braided line. Ang monofilament ay may stretch or pagkaunat. Ibig sabihin, may kakayahan itong mag-absorb ng shock para siyang rubber band. Kaya kung mono ang gamit mo, medyo may kapatawaran ito kahit na medyo mabilis kang humila. Pero ang braided line or braid ay halos walang stretch. Zero stretch kung tawagin. Ibig sabihin, anumang puwersa na ilagay mo ay direktang mararamdaman ng isda at vice versa. Kaya kung gumagamit ka ng braid, mas lalong kritikal na huwag kang humila ng mabilis. Kailangan mong umasa ng husto sa iyong rod at sa iyong drag para magbigay ng unan. Ang paggamit ng braid na may mabilis na paghila ay ang pinakamabilis na paraan para mapunit ang bibig ng isda. Sa huli, ang pagbabago ay hindi lang sa teknik, kundi sa mindset. Kailangan nating alisin sa ating isipan na ang pangingisda ay isang labanan ng lakas. Hindi tayo mga weightlifter na sinusubukang buhatin ang pinakamabigat na bagay sa pinakamaikling panahon. Tayo ay mga mangingisda. Ang ating bentahe ay ang ating talino, pasensya, at ang ating gamit. Kailangan nating magbago mula sa pagiging isang agresibong mananakop na gustong kunin agad ang huli, patungo sa pagiging isang matalinong strategist na ginagamit ang kahinaan ng kalaban laban sa kanya. Ang mabilis na paghila ay galing sa panik at sa kagustuhang matapos agad ang laban. Ang kontroladong paghila ay galing sa kumpiyansa at pag-unawa sa proseso. Kailangan mong magtiwala sa iyong rod, sa iyong reel at sa iyong linya. Ang pinakahuling pagsubok ay ang iyong pasensya kapag nasa ilalim ka na ng pressure. Isipin mo, ilang minuto mo ng kalaban ng isda. Pagod ka na, nanginginig na ang iyong mga braso. Ang tukso na bilisan na lang, ang paghila para matapos na ay napakalakas. Dito nasusubok ang isang tunay na mangingisda. Ito ang sandali kung saan kailangan mong manatiling kalmado at manatili sa iyong diskarte. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Ipagpatuloy mo ang ritmikong pump and reel. Tandaan mo na ang isda ay mas pagod pa kaysa sa iyo. Bawat segundo na pinapanatili mo ang tamang pressure, mas lumalapit ka sa tagumpay. Ang mabilis na paghila sa huling sandali ay maaaring ang maging dahilan ng iyong kabiguan. Kaya huminga ng malalim, magtiwala sa proseso, at i-enjoy ang bawat sandali ng laban. Kaya sa huli, malinaw na ang aral ay hindi pala sa bilis o sa tindi ng lakas ng paghila nakasalalay ang tagumpay sa pangingisda. Ito ay nasa pasensya, tamang teknik, at pagtitiwala sa iyong gamit.
Mula sa pag-uunawa kung paano napupunit ang bibig ng isda sa paggamit ng rod bilang shock absorber at sa tamang pag-set ng iyong drag, lahat ito ay nagtuturo sa isang direksyon. Ang kontroladong laban ay mas epektibo kaysa sa marahas na laban. Ang pinakamalaking mind-blown moment dito ay ang pag-intindi na ang pangingisda ay hindi wrestling. Hindi ito labanan ng kung sino ang mas malakas. Isa itong sayaw, isang sayaw sa pagitan mo at ng isda, kung saan kailangan mong gabayan siya, hindi pilitin. Kapag in-apply ninyo ito, sigurado ako, mapapansin ninyo na mas kaunti na ang isdang makakawala at mas mag-e-enjoy kayo sa bawat laban dahil alam ninyong kayo ang may kontrol. Maraming salamat sa panunood ninyo hanggang sa dulo. Kung may natutunan kayo at nakatulong ito, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe na kayo para hindi nyo ma-miss ang mga susunod nating video. At para sa huling tanong na pag-uusapan natin sa comments, ano ang pinakamalaking isda na nakawala sa inyo dahil sa tingin nyo ay nagkamali kayo ng paghila? I-share nyo ang kwento nyo sa ibaba